Buen dia, magandang araw, and good day to you all. Ako na po si Lucian Owen C. Sato. Ako na po si Zajan Nas Piumilig. At ako naman ay si Ronnie Ziquel N. Gimbaw. Ang pelikulang Gomborza ay tungkol sa tatlong paring Pilipino, sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na ipinakulong at pinarusahan ng kamatayan matapos silang maling maakusahan na may kinalaman sa Cavite Mutiny noong 1872. Ipinakita sa pelikula ang matinding diskriminasyon ng mga Kastila laban sa mga paring Pilipino, pati pa rin ang kanilang pagsisikap na makamit ang pagkakapantay-pantay at katarungan, bagamat sila'y pinatay sa pamagitan ng garote sa Bagong Bayan. Ang kanilang martiryo ay hindi nasayang dahil naging inspirasyon ito ng makabayang damdamin at nagsilbing binhi ng revolusyon na kalaunay nagbigay daan sa kalayaan ng Pilipinas. Ang pamagat na Gomborza ay angkop sapagkat direkta nitong tinutukoy ang pangunahing paksa ng pelikula, ang buhay, pakikibaka at kamatayan ni Pader Gomez, Burgos at Zamora. Nakakatawag pansin nito lalo na sa mga manonood na pamilyar sa kanilang mahalagang papel sa kasaysayan. Ang susunod ay kwento sa pelikula nito. Umiikot ang pelikula sa tunay na pangyayari noong kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ipinakita ang sakripisyo at paglaban ng tatlong paring martir laban sa pag-aapi at binibigyan diin ang kanilang mahalagang ambag sa kamalayang makabayan. Ang presentasyon ng istorya ay malinaw, makatotohanan at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan. Ang tema na rin ng pelikula ay pakikibaka, katarungan at pagmamahal sa bayan na patuloy na nagbibigay inspirasyon at kamalayan sa kahalagan ng paglaban para sa kalayaan. Ang husay na paggaganap sa Gomborza ay nagbigay mukha sa tatlong paring martir at nagpakita kung paanong ang kanilang trahedya ay nagsilbing mitsa ng revolusyon. Ang dialogo ng Gomborza ay nakapupukaw damdamin at makasasayan dahil mahusay nitong nababalanse ang natural na usapan at matatalinong argumento. At yang at wakas sa review, please like and subscribe. Ngayon, talakayin natin ang ikatlong bahagi ng review, ang pagsusuring technical na aspekto ng pelikula. Una, ang sinematografiya ng Gomborza. Magandang kuha ng mga anggulo at malinaw na ipapakita ng damdamin ng mga taon sa bawat eksena. Ang paggamit ng ilaw ay akma. Madilim kapag mabigat ang sitwasyon at maliwanag kapag may pag-asa. Dahil dito, mas tumindi ang emosyon at mas nadala ang manonood. Ikalawa, ang editing. Ang maayos ang paggagawa ng editing dahil malinaw at maayos ang daloy ng kwento. Ang ilang mga special effects ay simple lamang, ngunit nakatulong ito pa rin upang ipakita ang mga pangyayari. Kahit may ilang mga bahagi na hindi perpekto, nanatili itong epektibo. Ikatlo, ang disenyo at kasuotan. Ang disenyo ng entablado ay detalyo at nagbibigay ng makatotohanang larawan ng panahon. Akma at maingat ang magpili ng mga kasuotan ng mga tauhan. Ang mga props ay maayos din at nakadagdag sa pagiging totoo ng pelikula. Ikaapat, ang tunog at musika. Malinaw ang tunog kaya madaling naintindihan ang bawat dialogo. Ang musika ay sinabay ng mabuti sa damdamin ng eksena. Dahil dito, mas nalaman ng mga manonood ang bigat at kahalagahan ng mga pangyayari.
Adios, salamat, and see you next video. See you next video.